sa akin dito, nagsasalo-salubong na kasi itong ating mga text messages pagka ganitong nako. Pasensya na po kayo. May katanungan ka ba dyan, Consel Elmer Tavalia? Yes sir, ito po. Sandali lang at tanungin ko lang, ano problema natin? Naglobat, nawala yung kinuha lang. Sandali lang at Miss Lilibet Suralbo, nandiyan ka ba? Sandali po lamang kasi ayusin lamang namin yung connection mo. Kung naririnig mo, palagay ko ang gawin natin ang gawin natin kapatid, tawagan uli siya, pero ibaba na lamang siya para yung microphone naririnig. Di ba? Mas maganda yung ganon? Sige. Okay, pasensya na po kayo Miss Lilibet Suralbo, ibababa muna namin ang telepono, tatawagan ka namin at ikakabit ka namin sa loudspeaker nitong teleponong ginagamit namin, okay? Alright, sige. In the meantime, Attorney Batas, wala po bang na-violate na batas ang AFP sa pagdakip ng 43 health workers na mga NPA daw kahit walang warrant of arrest? Nasa TV News, kahit ang pagkaka-blindfolded ang pag-ihi nila, naka-handcuff, at ang nagbababa ng underwear nila at ang humahawak at naglilinis ng sex organ nila ay mga assigned na gwardiya nila. Wow, matindi to, Consel Elmer Tavalia. Wala daw bang nababiolate ang batas sa ang AFP sa ganitong klase ng sitwasyon? Tanungin natin si dating Chief Prosecutor Pepe Arestain ng Quezon City dito sa ganitong klase. Ano po inyong pananaw, Ka Pepe? Well, alam mo, mga allegations yan. Kung totoo yan, una dapat tanong natin, meron bang tinatawag na warrant of arrest? Okay. Nung ginagawa ba yung mga bagay-bagay na yun in violation of the law? That's right. Kasi pagka gano'n, pwedeng hulihin, tawag in flagrante delicto. Yes. Pero kung wala, na basta't hinuli lang, mukhang malabo. Pangalawa, yung sinatawag na hinuhugasan yung mga organs private na. Kung totoo yan, bawal din yan. Bawal yan. Lahat ng bagay na yan, pero puro allegations yan. Hindi ko po sinasabi na mali ang AFP. Kung ginawa nila yan, at totoo ang ginawa yan, mali talaga yun. Okay. Alright. Salamat. Consel Elmer Tavalia? Yes, sir. I-patch natin ang social security system. Hindi dapat inaangat niya kasi naka-loudspeaker niya, kapatid Pero po pwede ba? Sige, tingnan natin. Alright, Miss Lilibet Suralbo. Good morning. Nawawala pa rin siya. Miss Lilibet Suralbo? Yes, good morning. Ayan, okay. Consel Elmer Tavalia, nasa inyong katanungan sa social security system habang bumabati si Miss Lilibet. Welcome dito sa ating kakampi mong batas sa Katbalogan, sa DYMS Action Radio, at sa buong Mindanao, sa Bag Cable Network Television, at sa buong mundo sa pamamagitan ng Batas Internet Television, Miss Lilibet Suralbo. Yes, magandang mga Attorney Batas at kay General Tapalya. General, Konsehal, oo. At syempre, kasama din natin si dating Quezon City Chief Prosecutor Pepe Arestain dito sa loob ng Batas Internet Television, Miss Lilibet Suralbo. Yes, Attorney. Good morning, Attorney. Alright. Okay. Ang katanungan, good day, Attorney Batas M. Hihingi po ako ng tulong kasi nag-loan po ako sa SSS noong August 8, 2009. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa natatanggap. Yun po yung kanyang sinasabi, Miss Lilibet Suralbo. Attorney, kung makakapunta siya dito sa 5th floor sa Branch Accounting Department para mag-fill up po ng affidavit of loss. Para hanapin namin check kung bumalik na po dito sa amin. Pero teka muna, nandoon siya sa Katbalogan Nasa Katbalogan siya, Miss Lilibet Suralbo. Dito sa pinakamalapit na SSS. Ibig sabihin, doon sa tanggapan na lang sa Katbalogan. Tapos madadala po dito yan. Alright. Dito po yung check-in. Ayan. Pakitext na nga lang po nung nag-text sa atin kung ano po yung pangalan ninyo at ano po yung SSS number ninyo. Para nang sa ganon, magkaroon po kami ng pagkakataon na maipasa na lang ito kay Miss Lilibet Suralbo. 0928-797-9369. I-text nyo po yung inyong pangalan at ang inyong SSS number, date of birth, at ipapasa po namin kay Miss Lilibet Suralbo. Okay? Consel Elmer Tavalia, meron kang SSS question? Yes, sir. Meron po. Sir, go ahead. Good morning po kay Madam Lilibet Suralbo. Yes, sir. Good morning po, sir. Yes, ma'am. Ito po yung tanungan po, ma'am, mula po kay 362. Good day, Attorney Batas. Tanong ko lang po sa SSS. Ako po si Girly Guases. Tanong ko po kung bakit
hindi po ako ang beneficiary ng tatay ko at ang kumukumpra po ng mga benepisyo ay ang first cousin ko. Nung pumunta po ako sa SSS, sabi ng nagtatrabaho doon, dapat daw ibigay ko ang SSS number ng tatay ko bago po ba transfer sa akin yung pagiging beneficiary. Aha. Ano ang dapat gawin dyan sa gandang klase ng suliranin, Miss Lilibet Suralvo? Bali, ang kasi yung beneficiaries, kung anak siya, hindi rin pwede basta may buhay yung asawa. Aha. So, ang primary beneficiaries kasi attorney and Consel Tapaya, yung kanyang legal wife. Okay. Opo. So, kung wala yung legal wife at namatay na, ang susunod kasi doon yung parents nung namatay, yung lola at lola niya. Ito So, patay mo rin. Ito mo na, may mga anak siya, bagamat anak sa labas, Miss Lilibet Suralvo. Attorney, kung hindi sila minor de edad, hindi pa rin sila ang qualified, lalo pa hindi sila inilagay nung miyembro na namatay. Ano remedyo ng anak sa labas na hindi inilagay ang pangalan bilang benepisyaryo ng kasapi ng SSS na namatay? Hindi po siya, hindi po nailagay. Anong remedyo niyan? Ang babayaran namin na to, yung inilagay lang nung kanyang tatay na, halimbawa, may nilagay na ibang kapatid niya o yung mga kapatid ng tatay niya, yun lang yung babayaran. Ang tanong lang dyan, paano maghahabol yung mga anak sa labas? Kung asawa niya to, hindi naman nag-asawa ng iba, hindi nakisama o nakiatid. Yes, pwede. Pwede. Ayan. Consel Elmer Tavalia? Yes, sir. Mukhang masama yung sagot na yun, ha? Kasi mukhang walang kalutasan yan, eh. Dahil ibig sabihin, talagang walang karapatan yung anak sa labas, lalo pag hindi nailagay ang pangalan pala sa dokumento sa SSS. Okay, may katanungan ka pa? Ito po, attorney, at Madam Lilibet, ihabol ko lang po ito. Sure, sige. Okay, mula po kay 244, Attorney Godiem at kay Madam Lilibet, ang tanong ko, ano ang dapat kong gawin dyan sa SSS para makafile ng retirement na wala akong baptismal at birth certificate kasi hindi ako nabinyagan sa mga panahong yun. Nag-verify na ako sa aming lugar. Saklan, talagang wala po akong records. Ang mga papilis ko lang ay ang marriage contract lang at voters affidavit. Ano po ang dapat kong gawin? Maraming salamat po. Miss Lilibet. Attorney, kung may pagbabagong gagawin sa record niya, hindi naman natin sila hihingian ng birth certificate o baptismal. Basta kung ayusin yung record niya, pati sa SS, walang pagkakaiba, marriage contract lang ang hihingi namin para makapag-file siya retirement. Okay. So, pwede na pala yung marriage contract na yan. So, meron pa, Consel Elmer? Wala na? So far, wala pa. Alright. Magpasalamat muna tayo kay Miss Lilibet Suralvo. Miss Lilibet Suralvo, salamat po dito sa pagkakataong muli na tayo magkasamang maglilingkod sa sambayan ng Pilipino, lalo sa Katbalogan. Salamat at ang dapat sa Kapaya.